Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 571 ang pagtalo sa Dragon Soul sa challenge match. Isang matinding katahimikan ng Bamalot sa free fighting arena sa Wolfsbane Summit Military Base. Ang nangungunang eksperto sa labanan ng Special Operations Military Region at alas ng Dragon Soul Special Forces, si Colonel Bill Lineker, ay natalo ni Teniente Mark Langdon ng Warwolf Special Forces. Si Teniente Langdon ay hindi pa nakariranggo sa nangungunang 10 mga kompetisyon sa labanan sa buong kampo. Ang Dragon Soul Special Forces ay dumanas ng malaking pag-urong ngayon. Ang pagkatalo ni Bill ay minarkahan ang maagang pagtatapos ng 2-on-2 match. Anuman ang kalalabasan ng susunod na laban, ang parehong mga koponan ay kailangang makipagkumpetensya sa Null Challenge. Tugma. Nalampasan ng Dragon Soul ang perpektong pagkakataon na maalis ang Warwolf ng tahasan sa 2-on-2 round ng libreng combat competition. Dalawa sa mga sundalo ng Dragon Soul ang mabilis na tinulungan si Bill pabalik sa kanilang porma sayon. Ang nagngangalit na si Gavin ay napag-alitan siya, ito ay walang katotohanan. May ideya ka ba kung gaano kalaki ang magiging problema ng iyong pagganap sa aking buong plano? Sa pamamagitan ng karapatan, ang Dragon Soul ay maaaring ganap na napuksa ang Warwolf sa laban na ito, na sinisiguro ang aming pagsulong sa susunod na yugto. Ang iyong pagkakamali ay nagtulak sa amin sa brutal na laban sa hamon. Napakamot ng ulo si Bill at nagbitiw na sinabi, Chief Instructor Brooks, kasalanan ko ito. Masyado akong naging pabaya. Walang pakialam. Mariing sagot ni Gavin. Sa tingin mo ay katanggap-tanggap ito ng isang simpleng pabaya. Kung mag-disband ang Dragon Soul, ikaw ang unang mag-iimpake para umuwi. Napayuko si Bill sa kahihiyan, bumibigat ang puso niya sa pagsisisi. Ngayon lang ba talaga ako nagkamali? Maingat niyang sinuri ang mga taktika ng pakikipaglaban ni Mark sa kanyang isipan. Kung kailangan niyang harapin muli si Mark, hindi niya masasabi nang may kumpiyansa na makakamit niya ang tagumpay. Paano napabuti ni Mark sa loob lamang ng 1 buwan? Nagmuni-muni si Bill sa laban ngayon. Sigurado siya na si General Marshall, ang bagong punong instructor ng Warwolf, ang pangunahing dahilan kung bakit natalo ang Dragon Soul. Siya ay ganap na naghanda para sa round na ito at ipinakalat si Mark ng naaayon. Higit pa rito, inutusan niya si Mark na gamitin ang finesse of deflecting force para neutralisahin ang agresibo ni Bill. Mga pag-atake. Si Marshall ay isang napakahusay na commander. Sa buong laban, ipinakita niya ang mga advanced na diskarte sa pag-estratehiya sa pag-aayos ng line-up at ginawang perpekto ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng kanyang mga sundalo sa isang hindi pangkaraniwang antas. Napatingin si Bill sa sitting area ng Warwolf Special Forces. Nanatiling kalmado si Marshall. Hindi maiwasan ni Bill na ikumpara si Marshall kay Gavin. Nakita niya si Marshall bilang isang commander na hindi natitinag sa harap ng anumang hamon. Kahit na dumating ang sakuna, nanatiling hindi nabigla si Marshall. Tila ang buong laban ay nasa ilalim ng kontrol ni Marshall mula pa sa simula. Sa kabila ng hindi inaasahang mga pag-urong sa unang weight-bearing cross-country race, nakuha pa rin ni Marshall ang bawat mahalagang pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit hindi matatalo ang tila marupok na Warwolf. Nagdulot ito ng matinding curiosity kay Bill tungkol kay Marshall. Ang sinumang makakaharap sa gayong kalaban ay mahaharap sa isang nakakatakot na sakuna. Kahit na ang makapangyarihang Dragon Soul ay walang exception. Si Bill ay may masamang pakiramdam na ang huling resulta ay ang Dragon Soul na matalo at maalis ng Warwolf. Nanguna ang hindi inaasahang pagkatalo ni Bill. Gavin na magpasya na palitan si Norman, na malapit ng makipagkumpetensya sa laban. Ayon sa mga panuntunan sa torneo, madraw man o matalo ang Dragon Soul sa Warwolf sa round na ito, mapipilitan silang lumahok sa challenge match. Ngayon, kailangan nilang i-conserve ang kanilang lakas bilang paghahanda sa paparating na challenge match. Para sa huling 2-on-2 match, nagpasya si Gavin na palitan si Norman ng pinakamahinang manlalaban sa koponan. Inaprubahan ng War Games Division ang kahilingan ni Gavin at ipinagpalit si Norman.
Isang round lang ang ginawa ni Zephyr para pabagsakin ang bagong manlalaban na na-deploy ng Dragon Soul. Nangangahulugan iyon na ang Werewolf ay nagtagumpay laban sa Dragon Soul sa 2-on-2 round, at malapit na silang pumasok sa pinakakapanapanabik at pinakamabangis na laban sa hamon. Kung ang Werewolf ay nanalo sa hamon, ang Dragon Soul ay aalisin at mabubuwag. Kung hindi, ang kabaligtaran ay magaganap. Mahirap ang simula ng Werewolf sa unang laban ngayon, ngunit nahirapan sila hanggang sa maabot nila ang final challenge match, na hindi madaling tagumpay. Ang mga punong instruktor ng 7 military teams ay nakakuha ng ganap na bagong pangunawa sa batang general, si Marshall. Kahit papaano ay mahimalang pinangunahan ni Marshall ang hindi gaanong makapangyarihang Werewolf Special Forces sa panghuling laban sa hamon laban sa Dragon Soul. Kung ang Werewolf ay maaaring manalo sa paparating na laban sa hamon, gagawa sila ng kasaysayan. Alam ng lahat sa hukbo na ang Dragon Soul ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa 7 military. Mga koponan. Gayunpaman, ang kanilang mga nakaraang taktika ay ganap na walang silbi laban sa kasalukuyang Werewolf, at ang lahat ng kanilang hinarap ay sunod-sunod na pagkatalo. Si Zane, Elliot, at ang iba pa sa stand ay lubos na namangha sa sitwasyong nangyayari sa kanilang harapan. Ang eksena sa harap nila ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Tuwang-tuwang sabi ni Elliot, mukhang mag-iimpake na ang Dragon Soul at aalis ngayon na inst of Werewolf. Talagang henyo si Chief Instructor Marshall. Pinamunuan niya ang Werewolf, na nasa ilalim ng maraming taon, sa laban ng hamon. Mukhang nasa panig ni Werewolf ang swerte ngayong gabi. Sa pangunguna ni Mr. Marshall sa kanila, tiyak na matatalo nila ang Dragon Soul. Ngumisi si Zane, Elliot, nakalimutan mo ba na ang Dragon Soul ay may General Brooks sa Timon? Higit sa lahat, may natitira pang mga nakatagong trump card ang Dragon Soul. Si Commander Fenimore ay isa sa nangungunang tatlong mandirigma sa hukbo. Kahit na umakyat si Ernest, hindi niya magagawang talunin pareho sina Morris at Gavin. Napangiti si Elliot. Paano kung si Mr. Marshall mismo ang sumali sa laban? Ngumuso si Zane. Mas mabuti pa iyon. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng aking amo. Sa buong hukbo, ang mga kakayahan ng aking Panginoon ay pangalawa lamang sa Diyos ng digmaan, si Major General Wilson. Kasama ang dalawang iyon, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Marshall na manalo sa challenge match. Tumingin si Michelle kay Zane nang may paghanga at sinabing, Zane, tama ka. Hindi ordinaryong tao si General Brooks. Tiyak na babaguhin niya ang takbo at tutulungan niya ang Dragon Soul na manalo sa kompetisyon. Ang mga tao mula sa Werewolf ay nakarating lamang hanggang dito sa pamamagitan ng napakalaking swerte. Ang laban sa hamon ay hindi isang bagay na maaari nilang mapanalunan kung nagkataon. Kahit na si Marshall mismo ay sumali sa laban, hindi ito makakatulong ng labis na tumingin si Catherine ng walang emosyon kay Marshall. Not necessarily. Kung nagawa niyang i-drag ang nagpupumiglas na Werewolf hanggang sa challenge match, dapat ay may mas magandang plano siya. Lahat ng mga arrangement ni Marshall ay naglalayong talunin ang Dragon Soul sa challenge match. Malamang na siya mismo ang papasok sa ring na maaaring siya na lang ang ultimate card. Umiling si Michelle. Kahit na umakyat si Marshall, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa nangungunang tatlong manlalaban ng Dragon Soul. Ngumiti lang si Catherine. Nasaksihan niya mismo ang galing ni Marshall sa militar. Sa labanan sa Dragon Ridge Valley, nag-iisang pinabagsak ni Marshall ang maraming elite assassin mula sa buong mundo. Ang gayong martial skill ay hindi kayang abutin ni Gavin. Ang pag-abot sa laban sa hamon ay isang bagay na pinlano ni Marshall mula pa noong una. Nais niyang mag-isa na talunin ang nangungunang tatlong mandirigma ng Dragon Soul at pangunahan ng Werewolf ng ligtas sa tagumpay, kaya nailigtas sila mula sa pagkabuwag. Iyon ang kinalabasan na talagang inaasam ni Marshall. Sa sandaling iyon, sabik na si Catherine na muling masaksihan si Marshall sa pagkilos. Kabanata 572 Ipinagkatiwala mo ba sa akin ang kapalaran ng Werewolf Special Forces? Nang matapos ang 10 minutong pahinga,
inihayag ni Major General Xavier mula sa War Games Division ang pagsisimula ng Ultimate Challenge. Ayon sa mga patakaran, kinailangang harapin ng Warwolf ang tatlong Dragon Soul Fighters ng isa-isa, na nangangailangan ng kumpletong tatlong sunod na panalo upang manalo sa laban. Ang Dragon Soul ay magkakaroon ng tatlong tagapagtanggol, ngunit ang Warwolf ay maaari lamang pumili ng isang challenger. Bilang nagtatanggol na panig, aangkinin ng Dragon Soul ang tagumpay kung ang alinman sa tatlong mandirigma nito ay matalo ang kalaban ng Warwolf. Matapos magbigay ng hudyat si Major General Xavier para magsimula, ang tatlong Dragon Soul Fighters ay humakbang sa arena. Si Gavin, ang punong instructor ng Dragon Soul, ang unang pumasok sa ring, alam niyang kailangan niyang makuha ang panalo ng Dragon Soul sa laban na ito. Sumunod, kinuha ni Dragon Soul Commander Morris ang pangalawang posisyon, na sinundan ng tumataas na all-around star ng Dragon Soul, si Norman. Tumayo si Gavin sa gilid ng fighting ring at itinuro si Marshall, na nakaupo sa audience. General Ortega, ang iyong plano ay natupad ng eksakto sa iyong nilalayon. Ngayong ang Dragon Soul ay sa wakas ay kinaladkad na sa hamon na ito, malaya kang humakbang at lumaban. Bahagyang napangiti si Marshall. Yes, this was one of my intended outcomes. Pero hindi ako nag-set up para madamay ako. Bilang isang punong tagapagturo, kung kailangan kong humakbang sa bawat laban, mabibigo ako sa aking trabaho. Biglang tumahimik ang buong arena. Kung hindi papasok si Marshall, sinong miyembro ng Warwolf ang magiging matapang na harapin sina Gavin, Morris, at Norman ang nangungunang tatlong mandirigma ng militar? Nabaling ang lahat sa pagbuo ng Warwolf Special Forces, iniisip kung sino ang pipiliin ni Marshall bilang challenger ng Warwolf laban sa Dragon Soul. Si Ernest ba o si Frey? Ngumisi si Gavin. Marshall, ito ang huling labanan para sa kaligtasan ng Warwolf Special Forces, hindi ang ilan. Maliit. Debate tungkol sa ranggo o katayuan. Kahit na pumasok ka sa ring, masisiguro mo bang matatalo mo ako at si Commander Fenimore? Kung natatakot kang harapin ako, huwag kang magdahilan. Ang pagdrag sa laban gamit ang mga trick ay isang murang paraan lamang upang makakuha ng katanyagan. Alam ng lahat na ang kabuuang lakas ng Warwolf ay hindi malapit sa Dragon Soul. Kung ang Warwolf ay kasing lakas ng iyong inaangkin, ang Dragon Soul ay hindi nanatili sa tuktok ng maraming taon, habang ang Warwolf ay nanatili sa ibaba. Mula sa simula, sinusubukan mong mapabilib ang karamihan, na iniisip ng lahat na ikaw ay isang matalino at may kakayahang commander na nagbabalanse ng diskarte sa katapangan. Now, at this crucial moment, you won't even step up to face us directly. Are you only capable to plot behind our backs? Tumaas ang kilay ni Marshall at sinabing, you don't need to try to provoke me. I won't step into the challenge match. It's not that I'm afraid. It's just that I don't need to step up to win against you. Kung talagang gusto ni General Brooks na subukan ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban-laban sa akin, maghintay hanggang matapos ang laban sa hamon, at ikalulugod kung obligado. Pero sana hindi ka magsisi. Sige, tapos na. Agad namang tumugon si Gavin at humarap sa mga Special Forces elites. Lahat, narinig mo ba si Instructor Ortega? Hindi alintana kung ang Warwolf o Dragon Soul ay maalis pagkatapos ng challenge match, magkakaroon ako ng one-on-one duel sa kanya. Sa isang iglap, umugang na palakpakan ang pumutok sa free fighting arena. Kumunot ang noo ni Morris at nagtanong, General Ortega, sinong kasama ang ipapadala ng Warwolf para sa laban na ito? Si Coronel Rodwick ba o Coronel Wright? Umiling si Marshall. Hindi na kailangang lumaban si Coronel Rodwick sa laban na ito. Hindi ko na siya kailangang ipadala para talunin ka. Talia Cross. Bago pa matuloy ang pagtatanong ni Morris ay sumigaw ng malakas si Marshall. Dito. Agad na tumayo si Talia. Colonel Cross, may tiwala ka ba na manalo sa laban na ito? Ako. Natigilan si Talia. Gusto mong lumaban ako sa life or death battle na ito. Gusto mong ilagay sa kamay ko ang kapalaran ng Warwolf. Don't tell me natatakot ka. Malamig na sagot ni Marshall. Of course not.
Ano bang dapat ikatakot? Matigas na sagot ni Talia. Pero kalaban ko si General Brooks at Commander Fenimore, after all. Gusto ko lang mag-double check. Malamig na sabi ni Marshall, sa larangan ng digmaan, maghihintay ka ba hanggang sa dumating ang mas madaling kalaban? Nakaharap mo na ang napakaraming mabibigat na manlalaban sa Dragon Ridge Valley, at ngayon natatakot ka sa ilang nauna sa iyo. Hindi ako natatakot. Malakas na sigaw ni Talia. Walang imak na tugon ni Marshall, kung hindi ka natatakot, humakbang ka at manalo sa laban na ito. Para mabuhay laban sa malalakas na kalaban, dapat handa kang harapin ang kamatayan. Yes, sir. I promise na mananalo ako sa laban na ito. Sigaw ni Talia, pumitik sa fighting ring. Muling tumahimik ang buong arena. Mabilis na kumalat ang mga haka-haka sa buong free fighting arena. Seryoso ba ang Warwolf tungkol dito? O sadyang nakikigulo si General Ortega? Pinapayagan ng isang rookie na sumama lang sa Warwolf na hamunin ang mga alamat ng militar tulad ni General Brooks at ang matigas na commander na si Fenimore. Seryoso ba niya ang huling pagkakataon ng Warwolf na mabuhay? Siguro hindi siya naniniwala na may pagkakataong manalo at kumikilos lang siya sa isang kapritsyo. Napatingin si Silas kay Marshall na nagtataka sa ayos. General Ortega, gagana ba ito? Tumango si Marshall. Of course it will. Colonel Cross is Warwolf's secret weapon. I've kept her here all along just for her to take on this challenge. Hindi nakaimik sina Gavin, Morris, at Norman habang pinagmamasdan ng batang koronel na kumpiyansa na nakatayo sa harapan nila. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, hindi na napigilan ni Gavin ang kanyang galit at nagtanong, Marshall, sinusubukan mo bang insultuhan ang Dragon Soul? Nagtaas ng kilay si Marshall. Gavin, almost 20 years ka ng sundalo, hindi ka ba nahihiya na magsabi ng ganyan? Kung gusto mo ng respeto mula sa kalaban mo, dapat respetuhin mo muna sila ng buo. Sa totoong larangan ng digmaan, walang nagmamalasakit sa iyong mga nakaraang tagumpay o ranggo. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Alinman sa labanan, o bumaba at lumipat. Namumula sa galit ang mukha ni Gavin, na iniwan siya saglit na tulala. Mula sa mga manunood, pinanood ni Catherine si Talia na kumpiyansa na nakatayo sa entablado, at isang kakaibang selos ang bumalot sa kanya. Ibinigay ni Marshall kay Talia ang huling pagbaril sa kaluwalhatian. Ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ni Talia ay hindi eksaktong top tier sa loob ng Special Operations Military Region, o kahit sa loob ng Warwolf Special Forces. Talaga bang hindi natatakot si Marshall na matalo siya sa laban? Bumalik sa isipan ni Catherine ang madugong gabing iyon sa Dragon Ridge Valley. Sa ilalim ng patnubay ni Marshall, natalo ni Talia at Freya ang maraming kakilakilabot na kalaban mula sa mundo ng kadiliman. Sa pagmumuni-muni ngayon, napagtanto niyang hindi pinili ni Marshall na i-deploy si Talia sa isang kapritsyo. Sa simula pa lang ng laban, inilagay ni Marshall ang kanyang sarili bilang isang instructor, na ginagabayan ang bawat galaw at pag-iisip ni Warwolf. Simula kay Freya, pagkatapos kay Ernest, Mark, at ngayon kay Talia, panay ang paghubog ni Marshall sa bawat isa sa kanila. Binago niya ang buong laban sa isang sesyon ng pagsasanay isang aral sa real-time na labanan. Sa pamamagitan ng mga live na senaryo ng labanang ito, itinuro niya sa kanila ang mga advanced na kasanayan na kailangan para maging mga piling operatiba ng espesyal na puwersa. Kabanata 573 nasa spotlight muli si Talia. Habang pinapanood ni Zane ang eksena, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang mga galaw ni Marshall. Umiling siya ng mapanukso. Palagi namang gustong-gusto ni Marshall na itawag ang atensyon sa kanyang sarili, ngunit hindi niya namamalaya na sinasayang niya ang perpektong pagkakataon para sa isang turnaround. Nakakahiya. Kung ako ang nangunguna sa Warwolf sa laban na ito, hindi ako magiging walang ingat. Mula sa simula, siya ay nag-aaksaya ng mga pagkakataon. Ang pagsadyap sa unang laban ay walang kabuluhan, at ang sniper ay isa pang pagkakamali. Ngayon, sa nakatayaang kapalaran ng Warwolf, hinahamon niya si Talia sa tatlo sa pinakamagagandang figure ng Dragon Soul. Praktikal niyang itinatakda ang sarili niya para sa kapahamakan.
Sinadya ni Catherine na ipahayag ang kanyang mga iniisip. Pero nang makita niya ang ekspresyon ni Zane ay bigla na lang siyang nawala ng ganang magpaliwanag. Napakamot ng ulo si Michelle. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng lakas ng loob na ipadala si Talia upang labanan ang mga alamat ng militar tulad nina Morris at Gavin. Ito ay hindi lamang anumang laban kung saan maaari siyang makipaglaban para sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa kinabukasan at kapalaran ng 60 miyembro ng Warwolf Special Forces. Kung natalo sila sa laban, siya ang dapat sisihin. Ngumisi si Catherine. Kung manalo ang Warwolf, kailangan mong tuparin ang iyong pangako at tawagan si Marshal Daddy. Ay, hindi ko gagawin yun. Nagpanik si Michelle. Sa mga taktika na tulad nito, ang Warwolf ay walang pagkakataon na manalo sa laban. Hindi lang ilan sa mga nakapanood sa stand ang nagtanong sa utos ni Marshal, kundi pati ang mga matataas na opisyal sa observation booth ay nataranta sa kung paano pinangangasiwaan ni Marshal ang mga bagay-bagay. Naniniwala ang lahat na dahil nakapasok na ang Warwolf sa huling challenge match pagkatapos ng napakahirap na laban, si Marshal mismo ang lalaban para tumulong na masiguro ang panalo. Kung ganoon nga, halos tiyak na ang kalalabasan ng laban. Kung tutuusin, ilang araw lang ang nakalipas, personal na naranasan ni Wilson ang galing ni Marshal sa pakikipaglaban. Ni isang galaw ni Marshal ay hindi niya nakayanan. Alam niyang hindi pa all out si Marshal sa mga oras na iyon. Kung hindi, mas malala ang kanyang kapalaran. Kung pumasok si Marshal para sa panghuling laban sa hamon ngayon, ang pagkuha sa 3 kalaban ng sabay-sabay ay magiging walang hirap. Hindi makapaniwala si Wilson na pinili ni Marshal na ipadala si Talia sa laban. Parang biro lang. Nag-isip si Jack. Naniniwala siyang hindi kumikilos si Marshal sa isang kapritsyo. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit si Talia ang pinili ni Marshal para sa challenge match. Madaling mahawakan ni Marshal ang sitwasyon sa kanyang sarili, ngunit pinili niya ang kakaibang solusyon. Paano kung kinabahan si Talia at magkamali, o paano kung hindi niya talaga sila kayang talunin? Hindi ba ibig sabihin nito ay ang katapusan para sa Warwolf? Sinulyapan ni Jack si Simon na mukhang frustrated din. Simon, nasa spotlight na naman si Talia. Saglit na napanganga si Simon. Pagbibiro ni Marshal, tama ba? Gavin's combat kills are on par with Wilson's. But Marshal, having Talia step in and fight him. Is that really a good idea? Itinuro ni Jack si Talia, na kumpiyansa na nakatayo sa entablado, na tila isang mandirigma. Tingnan mo ang iyong Talia para siyang toro, puno ng sigla at lakas, halos katulad noong bata ka pa. Sinama ng tingin ni Simon si Jack. Matanda, ganito na ba ako kawalang ingat noong bata pa ako? Tahimik siyang umiling. Si Talia ay tiyak na may kalakasang tulad ko noong bata pa ako. Pero pagdating sa mga kompetisyon, ang tunay na lakas ang mahalaga. Nag-aalala ako na baka tamaan ng husto si Gavin at masugatan ang aking mahal na anak. Napangiti si Jack. Hindi nga namin alam kung sino ang lumalaban ngayon, pero dahil pinaakyat ni Marshal si Talia sa entablado, sisiguraduhin niyang ligtas siya. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang baby daughter mo. Hindi makikialam si Marshal sa hinaharap ng Warwolf na nakataya. Nakita mo mismo, mula sa simula ng laban hanggang ngayon, pinlano ni Marshal ang lahat ng mabuti at walang putol. Gavin's been completely outwitted by Marshal. Too bad Dragon Soul is about to be disbanded. Ang ibig mong sabihin ay walang chance na manalo ang Dragon Soul ngayon. Casual na tanong ni Simon. Seryosong tumango si Jack. Siyempre naman. Sa isang katulad ni Marshal ang kalaban, it's a disaster for anyone. Napangiti si Simon. Now that you say it, I'm interested. This girl could not get anywhere in Security Bureau Investigation Division 7. Gayunpaman, matapos ang ilang araw na paggugol sa Warwolf, pinangungunahan niya ang laban sa matandang si Gavin. Talia, talunin mo siya, go for it. Agad na tumayo si Simon at sumigaw, dahilan para tumahimik ang buong arena.
Sa puntong ito, nagsimula na ang laban sa ring, na si Norman ang tumaas bilang unang manlalaban para sa Dragon Soul. Naniniwala si Gavin na si Norman lang ang makakatalo kay Talia nang hindi siya kailangan na pumasok sa ring. Bilang sumisikat na all-around star ng Dragon Soul, si Norman talaga ay nagtataglay ng pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kanyang mga suntok at tindig, malinaw na nakatanggap siya ng pagsasanay mula kay Gavin. Siya ay humampas ng may matatag na katumpakan, na naghahatid ng bawat suntok ng walang pagmamadali o pagkainip. Ang kanyang mga welga ay malalakas ngunit hindi walang banayad na pagkapino, pinaghalo ang lakas sa nakatagong kabagsikan. Ang bawat galaw niya ay nag-iiwan ng puwang para sa mga pagsasaayos, na ginagawa siyang walang kamali-mali na walang mga kahinaan. Sa simula, nahirapan si Talia na harapin ang tuloy-tuloy na timpla ng kapangyarihan at pamamaraan ni Norman sa libreng pakikipaglaban. Gayunpaman, sinigawan ni Marshall ang kanyang payo kay Talia, dahilan upang mabaligtad agad nito ang laban. Mabilis ka lang manalo laban sa ganyang kalaban. Habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Marshall, naintindihan agad ni Talia ang kanyang ibig sabihin. Ang pinakadakilang lakas ni Talia ay ang kanyang liksi, na ginagawa siyang mas maliksik kaysa sa malaki at napakalaki na Norman. Mabilis na tumakbo si Talia, naiwan si Norman na nahihilo sa kanyang mga galaw. Mabilis na nawala ng balanse ang ritmo ni Norman sa mabilis na galaw ni Talia. Sa eksaktong sandali na gumawa ng desperadong welga si Norman, sinamantala ni Talia ang kanyang pagkakataon, tumalon sa pamamagitan ng isang sipa na nagpabagsak kay Norman sa lupa. Si Norman ay nagmamadaling bumangon sa desperasyon. Ngunit sa kanyang pagtataka, nakatayo na si Talia sa kanyang harapan, pinalapag ang isang malakas na suntok sa kanyang carotid artery na nagpatambo sa kanya sa isang iglap. Ang mga tao ay nahulog sa isang maikling katahimikan, na sumabog sa pagkamangha. Wow! Walang awa ang babaeng ito. Kung maglalagay pa siya ng anumang puwersa, si Norman ay tapos na. It's a life or death fight. Hindi ka makakapigil sa ganitong uri ng labanan. Biglang napatayo si Morris, napatitig ang mga mata sa nanginginig na katawan ni Norman sa ring. Mabilis siyang umakyat sa arena. Masyado ka nang lalayo. Napatingin sa kanya si Talia. Kung hindi ko gagawin ang lahat, hindi ba niya ako ibababa? Commander Fenimore, ano sa tingin mo? Nagtawanan ang mga tao sa sinabi ni Talia. Umiling si Morris. Sige, ituloy na natin. Napansin ni Talia ang pagkislap ng galit sa kanyang mga mata at likas na umatras. Sinamantala ni Marshall ang pagkakataon. Kabanata 574 Pagkatapos harapin ang kamatayan, dumating ang buhay na walang hanggan. Naramdaman ni Morris ang lamig na gumapang sa kanyang gulugod, mga butil ng malamig na pawis na tumutulo sa kanyang balat. Hindi niya inaasahan na maglulunsad si Talia ng walang awa na pag-atake sa kanyang walang kalaban-laban na ibabang bahagi ng katawan. Ang pangunahing punto ay ang pag-atake ay naglalayong sirain ang bloodline ni Morris. Ang mga sundalong nakapalibot sa free fighting arena ay natakot sa nakamamatay na maniobra ni Talia. Wow! Iyan ay isang brutal na welga. Kung si Commander Fenimore ang kukuha ng tama na iyon. Well, laro na para sa kanya. Sa instinct, napaatras si Morris sa tamang oras, pinaikot ang kanyang katawan para iwasan ang nakamamatay na sipa. Gayunpaman, kinuha ni Talia ang sandali ng may tiyak na katumpakan. Sakto nang tumabi siya, nakakita siya ng siwang at diretsyong itinulak ang paa sa kilikili nito. Thud! 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 Napaatras si Morris dahil sa sakit, halos malaglag sa gilid ng ring sa kanyang pagpupumilit na mabawi ang kanyang balanse. Isang sama-samang hinga ang umalingaw-ngaw sa arena, na may pagkalito na nakaukit sa mga mukha ng mga manunood. Si Morris mismo ay naiwang hingal na hingal. Basang-basa siya sa sariwang alon ng pawis. No wonder pinili ni Marshall si Talia. Siya ay walang takot. Bagamat mabangis ang kanyang mga panlilinlang, ang mga ito ay walang kamali-mali para sa isang life or death match na tulad nito. Huminga siya ng malalim, tinitigan siya ng mga mata habang nakatayo siya sa ilalim ng matinding liwanag ng spotlight, na nagliliwanag ng nakamamatay na aura.
Ngayon ay kinilala siya ni Morris bilang isang tunay na kalaban sa unang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matinding at mabangis na enerhiya ang lumabas mula sa kanya, na bumabalot sa singsing sa isang nagyayelong aura na nagdulot ng panginginig sa bawat gulugod sa karamihan. Si Morris ay hindi napabilang sa nangungunang tatlong eksperto sa martial arts sa militar ng walang bayad. Kanina, nakaramdam siya ng kaunting simpatiya kay Talia, ang rookie na matagal nang hindi nakasama sa Werewolf. Gayunpaman, walang awa pagkatapos ng pag-ataking iyon. Hindi ito basta-bastang sparring match. Ito ay isang labanan na maaaring magpasya sa kapalaran ng Dragon Soul Special Forces. Wala itong kinalaman sa mga individual. Huminga ng malalim si Ye at bumaba sa kanyang combat stance. Ang mga tao ay sumulyap kay Talia na may simpatiya, ang kanilang mga hitsura ng awa ay umaabot sa buong koponan ng Werewolf. Maaaring ito na ang huling labanan ng koponan ng Werewolf. Kung magseryoso si Commander Fenimore, walang pag-asa na makapasa si Talia. Natahimik ang arena, kasing igting ng kagubatan sa madaling araw. Napabuntong hininga ang lahat, naghihintay ng sandali ng si Morris, na pumapangatlo sa malayang pakikipaglaban ng militar, ay hamampas ng isang malakas na suntok. Habang naghahanda si Morris na ilabas ang kanyang kapangyarihan, biglang nagtaas ng kamay si Talia, senyales na huminto siya. Commander Fenimore, sandali lang. Sa sandaling iyon, ang matinding aura na naipon niya ay tila naalis sa kanya, na nag-iiwan sa kanya ng bahagyang hindi balanse. Mr. Marshall. Sumulyap si Talia, halos walang pakialam ang tono nito. Saan ko dapat puntirya? Nanatiling impassive ang ekspresyon ni Marshall. Atakihin mo siya ng walang pagpipigil. Pumunta sa pinakamahina niyang lugar, ang lugar na pinakakinatatakutan niya, kung saan ito ang pinakamasakit. Ang mga mata ni Talia ay kumikislap sa pangunawa habang nakatingin sa ibabang mga panlaban ni Morris. Nakuha ko. Halos walang sandali si Morris para ay proseso ang nangyayari. Nakita na lang niya si Talia na bumubulusok sa kanya, nagpuntirya ng mabangis na sipa diretso sa ibabang bahagi ng tiyan nito. Napansin niya ang kanyang pag-charge pasulong, bukas, na walang mga palatandaan ng pagtatanggol na pag-iingat. Ang kanyang mga intensyon ay halata, walang awa na pag-atake sa kanyang pinakasensitibong bahagi. Siya scrambled likod. Mabilis at pasuray-suray ang kanyang mga hakbang, pilit na iniiwas ang walang tigil na estilo ng pag-ataking ito. Ang pagpupursage ni Talia ay nakakatakot. Wala siyang intensyon na umatras, ganap na nakatuon sa paghagupit sa kanya kung saan ito mas masakit. Hindi ito biro. Ang pagmamataas at dangal ng isang tao ang nakataya dito. Gayunpaman, pagkatapos ng sunod-sunod na mga pag-urong, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng silid upang maniobra. Kung patuloy siyang atras, sa huli ay maaabot niya ang gilid ng singsing. Biglang lumampas sa marka ang kanyang paa, nadulas sa hangganan. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga pangunahing kakayahan ay malakas, at agad siyang tumalon sa kabilang panig ng singsing na may umiikot na sandalan. Ngunit sa sandaling lumingon siya, napapikit na si Talia sa kanyang mga kamao at paa na pinupuntirya ang parehong lugar na may nakakatakot na bilis. Si Morris ay lubos na natarante sa walang humpay, hindi kinaugalian na pag-atake ni Talia. Napatulala ang mga sundalong nanunood. Ano ang diskarte ni Colonel Cross dito? Nagtatakang tanong ng isa. She's hit just one spot, again and again. Mukhang hindi siya titigil hanggat hindi niya natatalo si Commander Fenimore. Napatingin si Mark sa walang ingat na paglapit ni Talia na may halong ngiti. Tao, ang galaw na ito ay henyo. Nakuha niya ang ating Commander Fenimore sa mga lubod tulad ng dati. Wala pa akong nakitang ibang tao na humila nito. Tumango si Ernest, ngumisi. Ngayon na ang tinatawag kong effective. Kabisado na ni Colonel Cross ang pilosopiya ni Instructor Ortega. Sa larangan ng digmaan, walang nagmamalasakit kung anong uri ng galaw ang gagamitin mo para pabagsakin ang kalaban. Ang tanging tuntunin ay tapusin ang trabaho. Yeah, I think I just learned the best lesson ever from Colonel Cross today. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Talia ang kanyang pagsalakay,
ang bawat sipa niya ay walang awa na nakatutok sa mahinang ibabang bahagi ni Morris. Napilitan sa isang halos tuloy-tuloy na pag-atres, si Morris ay halos parang siya ay nakabackpedalang sa reverse gear, struggling na umiwas sa kanyang mga strike. Nakipaglaban si Talia sa isang ligaw, bukas na estilo, inilalantad ang kanyang sarili sa mga counter-attacks ngunit walang humpay na sumusulong. Ang kanyang bilis ay nakakatakot. Mas mabilis ang bawat sipa kaysa sa huli. Ito ay halos hindi nagbigay sa kanyang kalaban ng oras upang isaalang-alang ang anumang bagay. Kahit na ang isang maliksi at dalubhasang martial art expert, bilang si Morris, ay halos hindi makasabay. Nang makita ang determinasyon ni Talia sa pagpapakamatay, walang magawa si Morris. Nagpakawala siya ng bigong dagandong, handang makipaglaban. Paglukso sa hangin, pinaikot niya ito, na naglalayong mapunta sa likuran at gumanti sa pag-atake. Sa kasamaang palad, nahulaan na ni Talia na mapipilitan si Morris na gamitin ang trick na ito. Umikot siya ng walang pag-aalinlangan at ibinato ang isang mabangis na sipa sa likod niya. Bago mahanap ni Morris ang kanyang balanse, dama po ang hampas nito sa kanyang tiyan na hindi nababantayan. Napabuntong hininga siya, nag-double over at napahawak sa tiyan, napaluhod. Kinuha ang kanyang pagkakataon, umikot si Talia, itinaas ang kanyang paa bago ito ibinaba sa isang malakas na sipa ng palakol. Ang kanyang takong ay bumagsak sa gilid ng leeg ni Morris, na hamampot sa kanyang carotid artery ng may katumpakan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa arena. Si Morris, isa sa nangungunang tatlong mandirigma ng militar, ay napabagsak ng malamig sa pamamagitan ng isang solong, mahusay na pagkakalagay na sipa ng palakol mula kay Talia, isang tinaguriang rookie, nakakapasok lang sa hanay. Wow! Sa wakas nanalo na si Colonel Cross. Di natalo niya lang ba si Commander Fenimore? Bumagsak ang arena sa nakatulala na katahimikan, ang bawat mata ay nakatutok kay Talia na nakatayong mag-isa sa gitna ng arena. No wonder itinaas siya doon ni Instructor Ortega. Ang galing pala niya. May bomb ulong. Ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay naniningil pasulong, hindi natitinag, kahit na ang takot ay nakatitig sa iyo sa mukha. Walang mga undefeated champions. Walang talo na mandirigma. Kapag nagsalubong ang dalawang makapangyarihang puwersa, ang tagumpay ay pag-aari ng matapang. Walang pag-aalinlangan ang mga matatapang, gaano man kabanggas ang kalaban, lumalaban ng may mahinahong pagtanggap sa buhay at kamatayan. Pagkatapos harapin ang kamatayan, darating ang buhay na walang hanggan. Sa susunod na tibok ng puso, pagkatapos ng isang maikling paghinto, ang mga sundalo ng Werewolf ay sumabog sa hiyawan. Nanalo na naman kami. Colonel Cross, bayani ka namin. Napakurap si Talia na hindi makapaniwala, saka humagalpak ng tawa. Nanalo ako. Tinalo ko si Commander Fenimore. Ha ha ha. Nag-uumapo sa pananibik, tumalon siya mula sa platform at dumiretso sa mga bisig ni Marshall, at hinalikan ito sa pisngi. Napuno ng malakas na palakpakan at hiyawan ang arena, isang unos ng pagdiriwang na kahit na ang Dragon Soul Special Forces ay nakiisa, hindi napigilan ang kanilang paghanga. Gayunpaman, habang hamupo ang kanilang mga tagay, nakita nila ang malungkot na ekspresyon ni Gavin, at ang kapaligiran ay biglang tumahimik. Sa sandaling iyon, ang lahat ay may parehong tanong sa isip, maaari bang magkaroon ng pagkakataon si Talia, na bago sa hindi inaasahang tagumpay, laban sa maalamat na mandirigma ng militar mismo, si General Brooks. Kabanata 575 Bakit ka tumatakbo paikat sa ring? Dalawang miyembro ng koponan mula sa Dragon Soul ang mabilis na binuhat ang walang malay na si Morris palabas ng platform. Inihayag ni Xavier, Major General ng War Games Division, isang laban na lang ang natitira sa round na ito ng hamon. Lalaban si Major General Gavin Brooks laban kay Colonel Talia Cross. Pagkatapos ng laban na ito, alinman sa Werewolf o Dragon Soul ay haharap sa elimination. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa karamihan. Nagdilim ang ekspresyon ni Gavin habang tumatalon sa stage. Tiningnan niya ng malamig ang coach ng Werewolf at sinabing, Instructor Ortega of Werewolf,
gusto kong palitan mo ang iyong manlalaban. Wala akong ganang makipag-away sa isang rookie na kakapasok lang sa iyong hanay. Bago pa man siya matapos magsalita, hinampas ni Simon sa entablado ng supervisor ang kanyang kamay sa kanyang mesa at tumayo. Gavin, anong sinabi mo? Gulat na humarap si Gavin kay Simon, nagulong-gulo ang isip. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sa wakas ay naunawaan niya na si Simon ang ama ni Talia. Bukod dito, alam din niya na si Simon ay nagkaroon lamang ng anak na babae na ito sa edad na 40 at mahal na mahal niya ito. Pinahahalagahan niya siya tulad ng isang hiyas. Mr. Cross, what I mean was, I'm concerned I might accidentally hurt her. She's not ready to face me. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang argumento, lumipat na si Talia. Ang paa niya ay kumonekta ng husto sa likod ni Gavin, na nagpasuray-suray pasulong. Natigilan si Simon. Well, iyon ay medyo walang awa. Si Gavin, naganap na hindi handa sa biglaang pag-atake, ay nawala ng balanse at napaatras ng ilang hakbang, halos mahulog sa ring. Ano? How dare you ambush me? Marahas na sigaw ni Gavin. Nag-cross arm si Talia, nakangiti. Lalaban ka ba o hindi? Kung hindi, makakaamin ng pagkatalo ang Dragon Soul. Ngayon na. Namula ang mukha ni Gavin sa galit, kumikibot ang bigot. Ikaw walang galang na rookie. Ganyan ba ang paraan mo para makausap si? Malamig na umalangaw ang boses ni Simon, Gavin. Nandito ang anak ko bilang kinatawan ng werewolf. Rookie man siya o 20 anyos na koronel, kalaban mo siya sa ring na ito. Ipakita sa kanya ang paggalang na nararapat sa sinumang karapat-dapat na kalaban. Napangiwi si Gavin, ngunit pinilit niyang pigilan ang kanyang galit. Mr. Cross, paano kung hindi ko sinasadyang masugatan siya? Muli, walang babalaang pumutok ni Talia, isang mabilis na sipa kay Gavin. Napaatras siya, bumagsak ng gusto sa lupa, mukhang tulala. Man it, paano ko ipagtatanggol yan? Gumulong-gulong si Gavin at bumangon sa lupa dahil nag-aalala siyang baka tambangan na naman siya ni Talia, sigaw niya habang naka-defensive posture. That was a sneak attack. You're breaking the rules. I'm filing a complaint. Werewolf is violating the rules. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagsabog ay nagdulot lamang sa kanya ng hitsura ng paghamak mula sa iba pang mga sundalo. Tumayo si Xavier mula sa kanyang upuan at sumigaw, Chief Instructor Brooks, ayon sa mga patakaran, magsisimula ang laban sa sandaling pumasok ka sa ring. Ang iyong paulit-ulit na kahilingan na magpalit ng mga kalaban ay talagang labag sa protocol. We've been lenient kasi we understand your concerns for the younger fighters. But that's enough. Now, let's continue the match. Alam ni Gavin na tama si Xavier. Kung magrereklamo pa siya, magmumukha lang siyang katawa-tawa. Nilunok niya ang galit, tinuro niya si Talia. Fine. Kung determinado kang ipaglaban ako, huwag kang umasa na magpipigil ako. Sinong may sabi sa'yong maawa ka? Na-knockout ko na ang dalawa sa team members mo. Mas mabuting mag-alala ka sa sarili mo, she shot back with a smirk. Kung hindi mo igalang ang iyong kalaban, sisiguraduhin kong tatama ka sa sahig tulad ng iba. Biglang humagalpak sa tawa at palakpakan ang karamihan na kanina pa nagpipigil ng hininga. Marami sa mga kawal ang nagbunyi kay Talia. Mula sa gilid, buong pagmamalaking hinampas ni Simon ang mesa. Tara na, Colonel Cross. Sigaw niya. Si Jack, isang kasamahan, ay kinurot siya. Simon, medyo samobra ka na. You outrank Gavin by a star. Parehas kayong pinupuntirya si Gavin. This is not good. Pinunasan ni Simon ang kanyang lalamunan, mukhang tupa. Tama ka. Fine, let them fight. That Gavin, if he dares to hurt my daughter, I'll be down there to knock him out myself. Tumawa si Jack, umiling. Calm down, Simon. It's a match. Gavin knows where to draw the line. Samantalang si Gavin naman ay namumuo sa galit. Bilang isang matigas na manlalaban, isa na may parehong ranggo bilang Wilson, siya ay kilala sa larangan.
Ngunit ngayon, hayagang na-provoke siya ng baguhang werewolf tulad ni Talia ng paulit-ulit. Enough was enough. Huminga siya ng malalim, pinandilatan siya nito, mababa ang boses ngunit nanginginig. Sige, Colonel Cross. Dahil mapilit ka sa laban na ito, ipapakita ko sa iyo ang kahulugan ng paggalang. Napangisi si Talia, ang paggalang ay hindi isang bagay na iyong Jedeo o bagong W. Kirk #Todd #F ganyan kakalakas, sige at talunin mo. Matapos ibagsak si Morris, si Talia ay nakasakay, alam ang kumpiyansa, ang entire jade with a wide width. Ay nasa kanyang paanan. Looking at Gavin now, she barely saw him as a threat. Siya ay nakatayo sa platapormang iyon nang may kumpiyansa na parang kukuha siya ng tape. Ang galing! Namula ang mukha ni Gavin sa galit. Itinuro niya ito, pinalabas ang mga salitang ito, Tyne, Fee, and since you're so eager to embarrass yourself, I'll give you a lesson on humility. Clearly, no one wants you race pave me show you the price of arrogance, Enough talking let's got Talia shot forward, launching herself Arabe a Kota. Gayunpaman, sa harap ng makapangyarihang si Gavin, siya ay tila isang unggoy na nakapaligid, hindi kailanman lumalapag, isang hit. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Talia kung gaano kalakas ang isang manlalaban ng tumatawag sa katuits. Si Imuan ay nararapat sa titulong, Wither, Diyos ng Digmaan. Pagkatapos ng pag-iwas sa kanyang mga pag-atake ng madali, si Gavin ay nagbigay ng malamig na babala, Colonel Cross, tandaan tapos na akong magpigil. Pagkatapos sabihin iyon, isang nagyayalong aura ang bumungad kay Gavin, napakatindi kaya naramdaman ni Talia ang kanyang tapang na peke. Sa kauna-unahang pagkakataon, naunawaan niya na ang isang tunay na malakas na kalaban ay maaaring makagambala sa kanya sa pamamagitan lamang ng kanilang presensya. Isang panginginig ang damaloy sa kanyang gulugod, at nang hindi nag-iisip, lumingon siya at tumakbo. Napakurap si Gavin sa pagkalito, ang kanyang kamao ay umiindayog sa walang laman na hangin habang si Talia ay sumugod sa kabilang bahagi ng singsing. Ano? Tumigil ka na ba sa pag-aaway? Tawag niya, nagtatakang nakatingin sa umaatres nitong figure. Bakit ka tumatakbo? Napatingin si Gavin sa likod ni Talia na desperadong tumatakbo sa kabilang side ng ring, biglang nagulat, at napasigaw, bakit hindi ka na lumalaban? Masungit na sigaw ni Talia sa balikat, the match ain't over. Of course, I'm still fighting. Then, why are you running around? Gavin asked, striding after her, his frustration mounting. Ngunit si Talia ay hindi naghahadjas ng isang suntok o sipa. Sa halip, paikot-ikot siya sa platform na para bang dito nakasalalay ang buhay niya, na iniwan si Gavin na nahihilo at naiinis. Sa wakas, tumigil siya sa paghabol sa kanya at itinago ang sarili sa gitna ng singsing, nalilito. Ipinagpatuloy ni Talia ang kanyang mga ligaw na lap, paulit-ulit na lumiligid sa kanya, hanggang sa halos mahimbing na si Gavin sa kanyang mga kalokohan. Tulala na tumingin si Gavin kay Talia na kanina pa umiikot sa paligid bago siya nagpakawala ng galit na galit, lalaban ka ba o hindi? Bakit ka tumatakbo sa paligid ng ring?